Halos patapos na ang ipinapatayong Pope Francis Center for the Poor sa Palo, Leyte. Alay ito ng Santo Papa sa mga naging biktima ng super bagyong Yolanda. At live mula sa Palo sa Leyte, may report si Ian Cruz. Ian? Ma'am Jess, kahit nga napakalakas ng ulan dito sa Palo, Leyte ay hindi nito napigil ang preparasyon ng ating mga kababayan dito. Kaya naman tuloy-tuloy yung kanilang paggawa doon sa simbahan dito sa aking likuran sa Palo Cathedral. At hanggang sa mga sandaling ito nga, Jessica, gabing-gabi na may mga nagtatrabaho pa rin sa loob at labas ng simbahan. Tuwing pag-uusapan ang lugar ng Palo sa Leyte, hindi mawawaglit sa isip ang mga eksenang gaya nito. Pero sa nakatakdang pagbisita ni Pope Francis dito, inaasahang mapapalitan na ito ng masasayang alaala. Isa nga sa mga handog ng Santo Papa para sa mga biktima ng super bagyo, ang Pope Francis Center for the Poor. Tapos na ang 5 gusali na may plaza sa gitna. May mga bed frame na rin ang ilang silid. May clinic, ampunan, home for the elderly at halfway house para sa mga may sakit. Nagsagawa na rin ng fogging ang DOH para kontrapeste. I challenge my priest, our people here in Leyte, that because we are beneficiary, we experience the passion, the compassion, and the mercy of God, we should also be herald of mercy and compassion of God. Sa palasyo ng Arsobispo sa bayan ng Palo, nakatakdang mananghalian ng Santo Papa. Dito, mabibigyan ng pagkakataon ng 30 nakaligtas sa bagyong Yolanda at lindol sa Bohol na makasama siya sa hapagkainan. Walang magarbong dekorasyon, hindi rin espesyal ang pinggan na gagamitin ng Santo Papa. Pero ihahain naman sa kanya ang ipinagmamalaki ng mga Pinoy na adobo at lechon. Not naman for luxury but as a way of thanksgiving to God for the graces received. Kanina, dumating na rin sa Palo Cathedral ang mga upuang gagamitin ng Santo Papa. Mula pa ang mga ito sa San Pedro, Laguna. Sa eksklusibong larawang iniabot sa amin, nakabalot pa ito at gawa sa kahoy. Sa hiling na rin na maging simple, tanging ang coat of arms lang ang disenyo nito. Sa mismong katedral naman, naayos na ang bubong at napinturahan na ang mga dingding. Pero ang ilang nabasag na salamin dahil sa nagdaang bagyo, hindi na raw maihahabol pa na mapalitan sa okasyon. Hindi na rin mapipinturahang muli ang mga upuan at maiaayos ang ilang nasirang luhuran. Hindi na rin mapapatugtog ang pipe organ. Bahagi kasi ng seguridad na matiyak na wala ng trabahador ang matitira sa loob simula Huwebes. The biggest challenge for us para sa amin is how to accommodate this many people, faithful, na talagang gustong makita yung Pope. Matapos yung aktibidad ng Santo Papa doon sa loob ng katedral, lalabas nga siya rito para tingnan itong mass grave. Mag-aalay ng dasal ang Santo Papa para doon sa mga nasawi ng bagyong Yolanda. Mag-aalay din daw siya ng kandila at matapos nga dito sa mass grave ay magtutungo naman siya doon sa groto. Ito na nga yung bagong gawang groto na pupunta ng Santo Papa matapos niya manggaling doon sa mass grave. Ang sabi ng mga paring nakausap natin, yung pagpunta niya at pagbibless dito sa groto, ang huling engagement ng Santo Papa dito sa Palo Cathedral. At mula nga dito, isang sasakyan yung naghihintay sa kanya na magdadala naman patungo sa paliparan. Samantala, dumating na rito sa Leyte ang daan-daang Regional Police Contingent galing Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama sila sa karagdagang puwersa na magbabantay ng seguridad ni Pope Francis. Ma'am Jess, mula kaninang alas 5 ng hapon hanggang bago mag alas 9 ngayong gabi ay isang coordinating conference ang isinagawa doon sa headquarters ng PNP Region 8. Dito rin yan sa Palo kung saan nga dumalo dyan yung mga pulis, mga sundalo, mga bumbero, mga taga-simbahan at iba pang stakeholders para nga pag-usapan yung iba pang mga detalye sa pagdating dito ni Pope Francis. Ang nabalitaan natin, Ma'am Jess, ay kabilang doon sa mga tinalakay nila ay yun ngang gagawing simulation bukas. Ito yung motorcade ng Santo Papa mula doon sa Tacloban City Airport patungo dito sa Palo, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz mula sa Palo, Leyte.